Ang hirap daw. Sobrang hirap na. Na makahanap ng bagong love life, itong si Pong. Yan po ay matapos daw tuluyang masayang ang halos 2 dekadang relasyon niya kay Malin. Pero aminado naman daw po itong si Pong na nagsisisi na siya sa napakaraming pagkakataong sinayang niya kay Malin. Pero ang sabi pa niya, kung bibigyan man siya ng pagkakataong muling magkasama at makasama nga ang ina ng 3 nilang anak, ay hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa, babalikan niya talaga si Malin. Kaya naman po kausapin na natin 44 years old mula sa Surigao City, si Pong. Pong, magandang tanghali sa iyo, Pong. Magandang tanghali po, sir. 20 years kayo na nagsama ni Malin. Ano ba nangyari doon, Pong? Ano po kasi, sir, masyado pa po kaming bata nung nabuntis ko po siya, kaya medyo hindi pa po ako sawa sa pagkabinata nung araw. At ibig sabihin natin ang hindi pa sawa sa pagkabinata, ibig sabihin ba naging malikot ka, naghanap ka ng ibang karelasyon, o ikaw yung tipo na literal na malaro, 'di ba? Yung mabarkada pa. Yung ganyan lang, not necessarily sa babae. Opo, sir. Pareha, sir. Parehas. Yes, sir. Pero tumagal naman kayo ng 20 years ng pagsasama. Kailan pa ba kayo nagkahiwalay ni Malin? 2014 po, sir. Matagal-tagal na. Lampas 1 dekada. So halos 9 years na dire-diretso kayo na magkasama. Tama ba? Opo, sir. 9 years at meron kayong tatlo. Tatlong anak. Opo. Na kanino yung mga bata? Sa ngayon, sir, yung bunso namin, nasa kanya po. Tapos yung dalawa, yung panganay ko po may sarili na pong pamilya. Yung pangalawa, may sarili na rin pong trabaho. Meron ng trabaho. Pero kayo naman ay nabibigyan ng... papaano yan? Nagkikita ba man lang kayo nitong si Malin? At least sa mga bata, di ba? Magbe-birthday yan. Meron na ba kayong apo? Meron na po. Meron na. Yan, sa binyagan yan, 'di ba? May mga okasyon na ganyan eh. Nagkikita ba kayo ni Malin? Opo, sir. Hindi po kami nagkikita gaano, sir, eh. Bali nagchat-chat, text. Ganun lang po. Oo, at anong nilalaman ng mga chat at ng mga text na yan? Tungkol na lang ba sa mga bata? Nakikibalita, nangungumusta, o medyo lumalalim pa dyan? Tungkol na lang po sa mga bata, sir, eh. Okay, pero sabi mo ay gusto mo na magkabalikan kayo. Bakit ngayon lang? Bakit hindi, sabi mo, 2014 kayo, tuluyan na naghiwalay na? Sino nakipaghiwalay? I'm guessing si Malin. Apo, sir. Oo. At ikaw naman, malakas ang loob na makipaghiwalay din. Hindi ka ba nakiusap noong 2014? Bali, nakiusap po ako sa kanya, sir. Binigyan pa po namin ng isang chance yung ano namin, sir. Pero talagang medyo hindi talaga umubra, sir. No. Mawalang galang na, no? Ano ba naging dahilan nung hiwalayan nyo nun? Yung malala. Ano kasi, sir, sa ano rin po, nagkaanak po kasi ako sa iba. At nalaman niya nga, may responsibilidad ka na. Pinakisamahan mo pa ba yung babaeng nabuntis mo? Hindi, sir, kasi may asawa rin po kasi siya. Di komplikado yung sitwasyon na yan. Sila ba, hindi naman naghiwalay din? Bali, yung sa babae, sir, hindi naman po sila nagkahiwalay. Tapos, tinanggap na lang din po nung lalaki, yung naging anak po namin. Okay. Inako na lang din po niya. Inako na. At ikaw, tumahimik ka na. Pero nang dahil doon... Kasi yun naman po ang pinakiusap. Tumahimik na sila. Ikaw naman, baka naghanap ka pa ng iba. Matagal-tagal yan, ha? 2014, ngayon ay 2025 na. Pong. Opo. Yun totoo. Nagkaroon naman po ng iba, sir. Pero hindi yung tagang seryoso na ano. Ay, paano mo masasabi na hindi talaga seryoso? Parang palipas oras na lang po kasi, sir, eh. Okay. So, relationship, ayaw mo na. Kumbaga, parang ano-ano na lang, landi-landian na lang, ganyan. Sir,
Anong sagot mo? Kasi may nahanap po kasi ako na yung pagmamahal po kasi nung dati kong asawa, hinahanap ko sa iba eh. Hindi ko naman pinatatagpuan sa kanila. Ngayon na 44 years old ka na, talagang malinaw na ang tao magkakaiba at yung kalidad ng pagmamahal nga nitong totoong misis mo na si Malin ay hindi mo naman talaga mahahanap sa iba. Yun naman talaga ang totoo dyan, Pong. Pero, eto, para sa kapakanan na rin ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood, syempre, hindi naman po sa sinasabi ko na wag nating husgahan si Pong dahil tayo man din sa sarili natin. 'Di ba? Meron ho tayong mga maling paniniwala may mga maling paniniwala na minsan inilalaban natin at minsan akala natin ay tama tayo. Pero habang umuusad ang panahon, habang nagkakaedad, nalalaman mo na, oo nga iba rin talagang magmahal. Yung asawa ko. At yan po ang nangyari dito kay Pong. So Pong, sa ngayon, ikaw ba ay may girlfriend pa? Wala, sir. Kasama mo yung dalawang anak mo ba? Yung mas matanda, tama ba? Nasa ano po sila, sir? Nasa Laguna, sa pamilya po ng asawa niya. Okay. Tapos yung pangalawa, wala ng anak na nasa poder mo? Wala po. So mag-isa ka? Opo, sir. Hindi kaya yung gusto mong bumalik kay Malin ay dahil nahihirapan ka lang na mag-isa ngayon? Hindi naman po, sir, kasi may trabaho naman po ako, may sarili akong bahay. Okay. Sige, ito na ang mga tanong natin. Tingnan natin, gusto mo di ba, na makipagbalikan kay Malin. Sa tingin mo ba na bago mo na yung sarili mo, Pong, at deserving ka na mabigyan ng isa pang pagkakataon? Sa tingin ko po ngayon, sir, nabago ko naman po, sir. Nabago mo na. Gaano katagal? Ilang araw? Ilang araw na nagbago ka ng tuluyan? Since po nung nakauwi ako dito sa Mindanao, sir, mga 2 years ago. 2 years ago. So, sa loob ng 2 years na yan, ikaw ba, binitiwan mo na, sabi nga natin, yung mga hilig nung katawan mo, barkada, babae, yung relasyon na hindi naman seseryosohin, binitiwan mo na yon. Totoo? Oo, sir. Opo, sir. Hindi ka nagkaroon ng ka-fling? Wala, sir. Wala. Trabaho lang. Trabaho-bahay lang, sir. Trabaho-bahay, tsaka yung pakikibalita doon sa pamilya. Opo, sir. Kasi alam mo, bago tayo humingi ng ikalawang pagkakataon, kailangan maayos na tayo 'Di ba? Hindi ba nakakahiya yung humingi ka ng pangalawang pagkakataon, tapos uulitin mo na naman yung pagkakamali mo na nangyari, na nagawa mo noon. Na alam mo naman na nakasakit, kaya nga napunta kayo sa hiwalayan. 'Di ba? At nasira yung pamilya ninyo. So sa ngayon, sa tingin mo ay ready ka na at hindi ka na magkakamali, nagsawa ka na doon sa mga hindi magagandang gawi na kinahiligan mo noon kapalit ng isang buong pamilya. Opo, sir. Sawa na talaga ako, sir. Okay. Sige, ganito matanong na rin kita para sa kapakanan nung ibang mga tagapakinig dyan, na gusto pa maglaro sa paligid-ligid, 'di ba? Iba kasi kapag hindi lang isang babae, parang nababaliw sa'yo. Tama ba yan, Pong? Opo, sir. Patawid-tawid ka ng relasyon Pero ngayon na napag-iisip-isip mo, ikaw ba ay yung mga bata, yung mga anak mo, lumaki ng malayo sa'yo? Hindi naman, sir. Close po kami ng mga anak. Close kayo kahit pa nung pagkakataon na nagkahiwalay kayo ni Mrs. Opo, sir. Close kayo, nga lang, kumusta yung mga bata? Habang lumalaki, napapatanong ba sila? Na ba't kaya kinailangan pa maghiwalay yung mga magulang ko? Sir, minsan po kasi yung mga bata na rin po kasi nagsasabi sa amin na magbalikan na lang kami. Pero anong... Kaya lang po minsan talaga yung pride Oo. Ayan, pero anong pakiramdam? Alam ba nung mga anak nyo ang naging dahilan ng hiwalayan nyo ng nanay nila? Nung una, sir, kasi maliliit pa yung mga bata nun, sir, hindi naman po kasi namin masabi yung dahilan sana kasi baka hindi pa po na maintindihan. Yes.
So, lagi ko na lang po sinasabi sa kanila na kahit hiwalay kami ng mama nila, hindi naman magbabago yung pagmamahal namin sa kanila. Tsaka alagaan pa rin namin sila bilang magulang kahit hiwalay kami. Yes. Nitong nagkaisip na sila, yan, may sariling pamilya na nga yung isa. O may trabaho na yung isa. O, alam na nila? Apo, sir. Pero ito, anong pagkakaiba ng pagkikwento na ikaw ay, sabihin na natin, kasi nakakamacho na ikwento, di ba? Aminin natin yan pong na nagkaroon ka ng chicks, bukod sa asawa mo, tama? Pagka sa tropa, kaya kwento mo sa tropa, sa mga kaibigan mo, parang bida ako, pare, pogi matikas. Tama, ganon. Pero papaano, anong pakiramdam nung mga anak mo na yun nakaalam ng kalokohan mo sa nanay nila? Matikas pa rin ba ang dating mo? Kumbaga, is it something that is it something to be proud of? Maipagmamalaki mo nga ba yan sa mga mata nila? Nakakahiya nga po, sir. Yes. Yan yung gusto kong marinig. Diba? Kasi nga, at yan yung gusto kong ma-realize nung ibang mga nakikinig nga po sa atin, na hindi madaling ipagmalaki sa mga anak ninyo. Kaya bago kayo gumawa ng kalokohan, lalo na sa ina o sa ama ng kanilang o sa ama nila ng mga bata, siguraduhin mo na magiging proud ka, 'di ba? Sa harap nila at masasabi mong diretsahan, alam mo naman gwapo ako. Alam mo naman maganda ako. 'Di ba? Ganyan kaya na kahiwalay kami ng tatay mo, ng nanay mo. Yan yung mga ganyan. 'Di ba? Hindi ka magiging proud sa mga anak mo. Dahil sa bandang huli ng buhay natin, ang katotohanan po ay yung pamilya pa rin natin ang nandyan sa paligid natin sa panahon na tayo ay maghihingalo. 'Di ba? At malalagutan ng hininga, ang gugustuhin natin, yung pamilya ang nandyan sa paligid ng ating pagka tayo'y nakaratay na sa higaan. Kung saan doon na nga natin maaano yung huling hininga natin dito. Nakaka-proud ba yung mga ginagawa mo ngayon? Or kung hindi nga, papaano ka talaga makakabawi? Pero ikaw pong, sige, bibigyan ka namin ng, sabi mo ready ka na. Ready ka na makipagbalikan. Makikipagbalikan, hindi dahil sa nalulungkot o dahil sa nagsasawa o namimiss lang basta si misis. Hindi. Makikipagbalikan ka, anong rason mo? Kasi sir, siyempre, sa edad po na to, masarap po kasi yung buo yung pamilya baka naman ang rason mo sino mag-aalaga sa akin pagka nagkasakit ako? O naalala mo yung pamilya mo kasi may mga sumasakit-sakit na dyan. Baka yun. Ha, Pong? Hindi naman, sir. Hindi naman. Malusog pa ako, sir. Malusog pa. Habang malakas pa, gusto mong makabawi. Opo, sir. Yan ang dapat na maging malinaw. Sige, bibigyan ka namin ng pagkakataon dito sa ating programang Heart to Heart. At kung sakasakali at nakikinig si Mrs., pwede kang makiusap sa kanya. Kausapin mo siya. Manawagan ka na mabigyan ka ng isa at huling pagkakataon. Baka naman in a relationship na si Mrs., hindi ba? Wala pa naman, sir. Wala pa. Buong-buo ang pag-asa mo ngayon. Diyan natin makikita ang kung matinik ka talaga, Pong. Para sa pagbabalik. Okay? Eto, bibigyan ka na natin ng pagkakataon, Pong. Kausapin mo si Mrs. Si Malin. Go. Len, alam ko, malaki ang pagkukulang ko sa'yo at malaki ang naging kasalanan ko sa'yo nung araw. Alam ko rin naman na maraming beses mo pinaglaban sa pamilya mo. Sa nga, humingi ko ng tawad sa'yo sa lahat-lahat na nagawa akong pagkakamali. Ngayon, handa na ako na bumawi sa inyo ng mga bata. Sana mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kaya pangako ko, ayusin ko na yung sarili ko, ayusin ko yung buhay natin. Kaya sana mapatawad mo ako at bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Yun lang. Maraming salamat sa iyo, Pong, At syempre, yung usapan nga natin kanina, maganda, nalalapit ka, makikipag-ayos dahil maayos ka na. Hindi yung aayusin pa lang. Sabi mo nga sabi mo 2 years ka na
Wala talagang karelasyon, trabaho, bahay lang, at yung pag-asikaso mo lang, pakikipag-communicate nga sa kanila, sa pamilya mo Opo. na malayo sa'yo. 'Di ba? Mas maganda yung Opo. maayos ka na, hindi yung tsaka ka lang mag-aayos pag nabigyan ng pagkakataon. Dapat maayos mo nang ipresenta yung sarili mo. O may mga ganyan pa pala, inilaban ka pa pala sa pamilya niya. Lalo natin naintindihan ngayon kung saan nanggaling yung inis, yung galit at kagustuhan di makipaghiwalay ni Malin noon. Kung sakali mabigyan ka ng isa at huling pagkakataon. Ituring mo na yan na huling Opo. pagkakataon, Pong. Tumatanda tayo. Habang may lakas pa, bumawi sa ating pamilya na malaki ang ating naging pagkukulang. Maraming salamat, Pong, sa pagbabahagi ng kwento mo dito sa atin sa H2H, sa Heart to Heart. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.